Congressman, ito pong system loss. Sino ho bang komite ang mag-hearing dito? Energy Committee at kayo ba'y bahagi po ng sinasabi nga na panukala para po amyendahan ng IPIRA? Yan po yung sa Committee on Energy at alam ko po, Manong Ted, yan ay area of expertise po ninyo, no ha? Pero ngayon pa lang po, pinag-uusapan na po sa Kongreso yung complexity ng issue po na yan. Alam niyo naman po sa Kongreso, meron tayong power block boys, no? Sila yung mga representante ng mga maliliit na mga electric distributors at Okay. nababahala dahil sa tingin nila at sa tingin natin sa pag-aaral natin is ang system loss ay isang inherent or natural loss. Yung nangyayari mula sa planta, papunta po sa bahay, eh meron talagang nagdi-dissipate dahil sa init, sa kawad, etc. na natural. Ang kailangan lang dyan is binabantayan kung magkano bang allowable. Kung ito ba'y dahil sa kasalanan or inefficiency ng distributor, eh wag naman nila ipapasa. Pero kung ito ay natural causes na nangyayari sa iba't ibang jurisdiction sa buong mundo, eh mahirap na alisin sa kaagad. Sino magbabayad nun? Oo. Yun ang concern ngayon. Opo, sino magbabayad? Kaya nga po mainam po siguro ho na kayo po'y maging aktibo, no? Ang inyo pong kaalaman dito po sa usapin po ng taxation at itong ganito pong mga komplikado po ng mga issue, makapagbigay kayo sa Committee on Energy po ng inyo pong kaisipan kasi bagamat hindi maitatanggi, maganda ho ang panukalang ito. Sino ba ang ayaw, Opo. di ba, na mabawasan sa singil sa kuryente? Pero ang tanong nga Tama. natin, yung pag-aaral, kung magkano ba talaga ang nakokolekta na system loss ng lahat ng mga distributors, no? Hindi lang Meralco. Meralco po kasi ang focus dito pero well, as we all know, we have 121 electric cooperatives sa buong Pilipinas, no? Na kumukolekta rin po ng system loss. So, ang sinasabi po ng mga ibang nagpapanukala, i-charge yan doon sa utility, doon sa mga kooperatiba at maging sa Meralco. Sa ganun pong kaisipan, ngayon pa lang po, ano po ang inyo naiisip po na mga magiging problema doon? Ako, ang tingin kong problema doon is meron talaga nagiging inherent loss. That's the nature of the business. Dahil ang kuryente, kapag ibinato galing sa power plant na 100 kilowatts, pag dumating yan sa bahay, yan ay nagiging 94, 95, 96 kilowatts na lang. Kaya ibig ko sabihin, pag dinistribute, kung ang loss ay dahil sa pagnanakaw, sa mga illegal na kontador, yan ay kasalanan ng distributor kasi sila dapat na nagbabantay dyan. Pero kung ang loss ay dahil do sa natural loss nga, dahil talagang nadi-dissipate yan as electricity moves from the power plant to the household, yun ngayon ang tanong, Ted, who will pay for that? Sa ibang jurisdiction, kaya huda yan hindi binabayaran ng mamamayan, ang sumasalod dyan ay gobyerno. So, yan ang magiging threshold question sa pamahalaan. Kasi meron at meron dyan allowable na systems loss. Ang problema, sinong magbabayad? Is it going to be the distributor? Right now, essentially, it is the distributor who collects, ibinabato nila sa producer. Ibinabalik nila doon dahil sinisingil sila niyan. Kolektor lang naman ng distributor eh. So, ngayon is kung gusto natin makabawas, yan ay isang hakbang, pwedeng sagutin ng gobyerno. Pangalawa dyan is yung pag-aalis talaga or pag-rationalize ng VAT. Yung VAT kasi ngayon, Ted, alam mo na naman yon is ini-impose siya from generation, may VAT. Sa transmission, sa kawad, may VAT. Pagdating sa distribution, sa household, may VAT na naman. So, 3 beses eh. So, baka naman tulad ng systems loss, ay ilagay lang natin ang VAT doon sa production ng power, sa power generation. All the rest, wala na siya dapat VAT. So, para hindi na siya lumalatay down to the consumer. So, tingin ko yun ang, at ang mas malalim na tanong, Ted, na parating sinasabi is, if government subsidize electricity, sino bang nakikinabang? Baka naman ang makinabang ay ang mas mga mayayaman. Tanong lang yun, ano ha? So, I think it's important because it is the taxpayers' money that we use. Baka naman unintended natin. Gusto natin tulungan ng mga mahihirap, pero ang mas makinabang or bulk na makikinabang ay ang upper middle class. Ay ayaw naman natin gawin yon kasi lugi naman ang mahihirap na pinanggagalingan din ng buwis. Opo, kasi nga at ang VAT dito 12%, 12% VAT po ito from generation to transmission to distribution. So, Correct. So kapag po Correct. sa inyo pong paunang kaisipan, saan dapat mag-originate po yung isa lang na VAT?
dapat sa generation lang kung saan siya nagsimula kasi iisang produkto lang naman, Ted. Iisang produkto lang ang nangyari. Produce doon at transport papunta roon. So, bakit mo papatawan sa bawat hakbang yon? Tingin ko malalaking magiging kabawasan niya at saka mas simplified yung pagkukompute ng input at output VAT kung doon lang sa production siya o sa power generation ini-impose. Kasi kapag ilagay mo yan sa gitna, komplikado na paano yung input VAT at output VAT na nanggaling sa power generation. So, tingin ko at the source, yun ang pinakasimpleng paraan ng pagkukompute at mas makakamura ang ating mga kababayan. Sabi po ng ERC, yung nga po ang maaari pag-isipan, tatlo nga po ito no, na mga players sa ating pong kuryente. Kung doon naman ikakarga sa generation charge yung system loss o kaya sa NGCP, ano ho ang inyong kaisipan doon kung doon sa kanila ikakarga ito? Pag ikarga po natin sa kanila doon, wala naman tayong tutol doon, no? Pero ang takot ko lang po doon, realistically, Ted, magugulang yung mga yan. Hindi mapapalugi yan. So kung anong dinagdag nyo sa kanila na imposition, hahanap at hahanap sila para i-include nila yan sa cost of doing business. So baka itago pa nila, mas hindi natin mamonitor. Doon ako lang kinakabahan eh. Kasi kung makikita mo, yung paglabas ng systems loss ay part of the unbundling of the power Yes. sector. Tayo mga consumer, nakikita natin, nasisingil natin all of a sudden. Meron pala yan? Saan galing yan? Bakit may ganyan? So ngayon, naaalisin natin yan. Pag itinago natin, baka maging counterproductive Okay. ay hindi pa natin makita at itago nila yan bilang bahagi ng kanilang cost of doing business. Ngayon, hindi na natin ma-monitor. So yun ang Opo. sabi ko magiging palaisipan kung paano natin i-translate itong instruction ng Pangulo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.